Ayun. So, good evening guys. Another bloodbath ulit doon sa mga alaga natin na sina Plus at saka si Bloom. So, ngayon po ay Friday, July 4, 2025. So, sumama din yung yung galaw ng blue chips. Nako naman. Hindi man lang sumabay sa sa galaw ng US market kagabi. Ang lakas ulit ng closing ng ng US market. So, nag-drop siya ng negative 1.13%. So, balik ulit tayo sa kulungan sa ilalim ng 6,400. So nag-close tayo 6,395.57. Pero hindi pa rin nagsasawa sa pagbili yung foreigners natin. Nag-average siguro kay Plus kasi meron siyang 295.81 million na net foreign buy. So si Plus line nakita ko na more than 200 million yung net foreign buy dito sa markets natin. Okay? So hindi pa rin tapos yung yung hindi ko tuloy si ilaw ng crypto. Hindi pa tapos yung laglagan sa mga alaga natin na related sa e-games. Kasi yun nga, ayan, dami na pinag-uusapan sa Senate. Hindi na lang daw si Gatchalian yung nagpo-push na hindi naman ban, hindi naman ban ang gagawin nila. Ang gagawin nila is i-regulate yung online pasugalan kasi baka maraming bata nagsusugal so lalagyan siya ng mga age limit tapos hindi na siya pwedeng i-promote sa mga e-wallets. Ayan, so siguro sa internet na lang siya makikita. So mare-regulate yung yung mga mga e-games natin. Ayan, mahirap din naman talaga ma-addict sa mga yan. Kasi pwede maubos yung pera mo kapag natuto ka na magsugal ng magsugal. So tama lang. Pero doon sa stocks natin, sabi ni Ma'am April Tan, meron siyang post na short reels sa Facebook kanina. So nakita ko. Ang sabi niya, mag-shift yung direction ng market kasi nga yan, mainit yung mga e-games natin, ng mga stocks. Pero si Web, kakaiba si Web. Di ba? Umakyat yung galaw pala ni Web natin. Siya lang yung yung mga e-games na umakyat for today. So sabi ni Ma'am April Tan, ito mga e-games, mag-shift sabi niya, baka sa banks. Kasi merong banks na maliliit compared sa mga major banks natin, di ba, nag-spike si Security Bank at saka si East West. So sabi niya baka doon magkaroon ng shift yung yung market natin. Okay. So anyway, bloodbath yung galawan ng bukod sa index, hindi mga bloodbath but pabagsak yung mga index natin. Pero dito sa mga trending stocks, ayan. So nangunguna pa rin sa listahan natin si Plus. So tinuluyan na niya. So nag-bounce kahapon. So, di ba nag-negative, negative 30% yata kahapon. Nag-bounce ng kaunti, kalahati. Pero ngayon talaga sinundan na niya. So, mas mababa pa yata siya doon sa week ng candle natin. So, solid pa rin yung pagka uh, bearish sentiment. So, most likely, marami nang nag-cut gain o nag-cut loss kay plus natin. So, nag-drop siya ng 23.87%. Pero, suma total. Ang laki naman na net foreign buy. Meron siyang 217.59 million. Ayan. So, anyway, wala pa. Wala pa yung nantay natin bounce kay Plus. And then, out of the blue, so si SPNEC, umaga pa lang, ewan ko kung napasin nyo, umaga pa lang, binomba ng volume si SPNEC. So, 200 million yata yung trading volume niya at the end of the day. Pero umaga, meron na siyang buhos na 10 million kaagad. So, napansin ko din to nung umaga, nagulat ako. Tapos, after 1 hour yata, nag 20 million yung na net foreign buy and then bigla nag-spike yung price action natin. So, nung umaga, mga 8% lang siya. After lunch, umabot na siya ng 16%. Ayun, no? So, buti na lang, may pampalubag-loob tayo na merong stocks na umakyat. So, meron siyang 5.44 million na net foreign buy. So, Bloomberry, para sila ni Plus, negative 8.72%. And meron siyang 30.95 million net foreign buy. Pero ito si Bloom, ayan, kagaya din ni Plus, sinasabayan din ng pambubuhos ng ng mga merong shares sa kanya. So meron siyang disposal of shares. Nakalimutan ko sino to, pero significant din 200,000 shares yung binenta kay Bloom. Ayan. So kung tataka kayo bakit malakas yung drop, meron nagbebenta kay Bloom. Okay, so yun yung galaw nila. And then si Web, nung umaga, medyo mapula pa siya, pero pagdating ng second half, marangkada na rin siya. So, ang laki din ng volume niya kung napansin mo. So, meron siyang 11.21% na galaw.
Ang sabi nga doon sa mga usapan doon sa Investa, baka ah, merong ibang good news si Web na hindi pa natin alam. Ayan. So, yun yung abangan natin next week. So, meron siyang 8.95 million net foreign buy. And then si Robinson, sinama natin, isa sa mga, although wala dito sa trending stocks, hindi naman masyadong gumalaw si dito, Didi. So, hindi ko na sinama at saka si ASN at saka si Ali. Nag-drop pa nga si Ali, di ba? So, Robinson na lang kasi maganda yung trend. So, nag-breakout na siya doon sa previous, yung pinakamalapit na resistance, nag-up siya ng 2.68%. Meron siyang 7.92 million net foreign buy. So, medyo kapansin-pansin yung galaw. So, kung meron kang Robinson last time, naka-receive na ako ng dividends. May dividends tayo, di ba, na 6%. Panalo kasi bukod sa nabawi na niya, yung 6% na yun, umakyat pa yung price action ni Robinson Land. Okay? So, congrats sa mga kagaya natin na holders. Ayan. Pampalubag-log sa mga nawala na gains natin dito kay Plus. And then si Double Dragon, okay, nandito pala. Ayan. Pag-usapan din natin yung chart, negative 3.13% and meron siyang 1.52 million net foreign sell. Okay? So, ma-action yung galawan ni Plus at saka ni Bloom. And then, suddenly, SPNC pala. So, nag-up siya. Nakalimutan ko sabihin. May backdoor listing. So, yun yung mga nabasa ko kanina umaga. M Green, may bagong papasok na stocks through SPNEC backdoor listing. Ayan. So, alam naman natin pag backdoor listing, medyo pumipitik yung stocks natin. Ayan. So, disclaimer guys, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po. So, huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stock. So, may risk po na involved sa market. Ayan, si Plus, laki na risk. So, due diligence na lang po ng stocks yung gusto mong bilhin. And then, follow mo ako dito sa ating Plummy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka sa reviews, good news, or bad news, or kung gusto mo dyan ka dito sa trading community naman natin. Okay? And then follow mo ako dyan para updated ka sa yung mga subscribe yung ating trending stocks review. Hopefully, masustain natin yung 1K per day na review natin. Wag po kayong magsawa kung may gusto kayong uh, reco, di ba? So, tignan natin. Pwede na isama. Company reviews, check na lang po. So, weekends na naman. Profit or loss sa market. So, check pag-aralan natin. Basic indicators, technical analysis, fundamentals. Yan. And sipag pa natin gumawa ng video. No? And then, yung ating mga PSE learning sa markets naman. Okay? Follow mo na lang po ako. And then, dito sa crypto, ayan, meron tayong for review na crypto. So, balikan ko kayo dito. Meron tayong ipopost either next week siguro. So, meron tayong for review na crypto na naman. Ayan, nabubuhay na naman. Kasi nag-spike na naman tayo, di ba? Nag-109. Umabot na yata tayo 110K. So, hindi ko nakita yung kanina. Ayan, so, check mo na lang yung mga post natin dito. All about crypto. So, Facebook account para sa mga natin, post or Facebook page. Yan na lang. Kasi minsan naglolo ko yung YouTube so hindi nagsisend ng Pwede ka mag-follow dito para updated ka sa mga post po natin. And then, Bodega Peak, sarap buhay nito kasi ang daming balita eh. Di ba? So anyway, hindi lang natin maharap. Yung mga articles, mga previous learnings na lang natin, history. Ayan. So ayusin din natin yan balang araw. So hindi ko pa nakita yung wala pa yung summary ni Philippine Stock Exchange. Baka meron na. Saglit ha. Oh, yan. Meron to. Basahin natin yan. Repost natin. Bago lang yun. Kalalabas lang na na news. Web na only online gaming that's green. Sabi ni Mercantil. Okay. Wala pa yung Philippine Stock Exchange summary. May only crime is being gorgeous. Ayan. So, mainit si laging may feed si GMA doon sa ko, YouTube. So, Atong Ang, ayan. So, nagsama-sama, di ba kasi pasugalan din si Atong Ang. So, medyo mainit. Okay, nasama si Ma'am Gretchen sa scandal. Okay, so dito man tayo sa summary bago natin pag-usapan yung mga yan. So, wala pa si Philippine Stock Exchange. Anyway, ito na lang. So, mapula din yung o bloodbath siya in the sense na kasama si Bloom sa mapula. So, negative 8%. SMPH, yung mga naggumalaw na properties natin, kinain din yung gains natin, negative 3.68.
CNPF minus 2.95, DGS minus 2.8, Ali o bumagsak din. Minus 2.51. Sino pa? Okay. So, medyo malalakas din yung drop pa. And then, nagberde lang si Monde, 2.39. LTG, breakout na naman yata ito eh. So, may dividends pa na parating. 1.44%. Jollibee, 0.89. Okay? So, konti lang yung profit taking sila. Oh. Wala kasing ano, wala pa lang futures yung ano na makikita tayo sa US kasi July 4. So, Independence Day nila. Foreign funds sold, AUB, BPI, China Bank, Metro Bank, ASEN, FGen, Manila Water, DNL, EMI, FB, GSMI, Aboitiz, AJ, DMC, E-REITs, DB, DBMPR, Globetel, Converge, Pure Gold, Robinsons, Retail. Okay? Foreign funds bought, BDO, PNB, AP Mer, CNPF, Jollibee, AC Costco, Ali, MRC, Dito, ATI, ICT Mart, STI, Bloom Plus, Web, PX Nigel, at saka si OGP. Okay, so ano tong bago nating na post. So, pag-course statement on proposed online gaming bills. Hindi naman siya ibaban. May ano lang siya. Ay, syempre, kasi nasa peak si, ano, si Plus. It is the prerogative of lawmakers to propose law which they think will be beneficial. PAGCOR is duty-bound to follow. In the meantime, rest assured, PAGCOR remains fully committed to intensifying its efforts ongoing battle against the proliferation of illegal online gaming activities together with the like-minded agencies. Okay, so wala pala. Walang bago. Okay. So SPNEC, so alam niyo na, M Green extends. Kaya pala bili ng shares, 6.26 billion loan to SPNEC. Says M Green listing plans is still in early stages. So hindi pa, okay, mahaba yung kwento pa nito. Hindi pa siya mag-release. Potential pa lang siya. Pinag-usapan pa. Pero most likely, kasi siya yung bili ng shares ni ano eh, kung napapansin nyo, ni SPNEC, di ba? Ito yata yung binenta ni ano, 'di ba, ni Mr. Libiste, 'di ba? Yung may-ari CEO nila. So, papasok sa list sa backdoor listing si ano, M Green. Ayan. Kay Meralco din 'yan, kaya tingnan din natin si Meralco. So, ano pa? Meron pa ba dito? Pizza Asia Ventures Funding International. Ayan, tingnan natin para makatulong sa kanya. Ang gagamitin niya is si Potato Corner. Ayan, magkano na kaya franchise ni ano, huli kong tingin, huli kong tingin sa Potato Corner. Kasi babalik din tayo mag-franchise, di ba? Pag pauwi na tayo ng Pinas. So, nasa 500K yung huli kong tingin sa kanya. Baka tumas na to kasi mag-international na pala si Potato Corner. Ang sabi lang nila, ang concern lang nila, masyadong mahal yung ano. Pero masarap naman, di ba? Si ano, Potato Corner. Ayan. So, sa sinihan, malakas siya. Ayan. Marami pa ba nanonood sa ano, sinihan? Sibulan Master recorded 4.3 billion in reservation. Okay, mababa yung inflation rate. 1.4%. Tumaas siya pero 1.3 lang nung ano nung May. So, may bago tayo dito ano galing kay Spyprat, nakita ko lang. IS lifting of trading suspension after more than 4 years. So, baka ganyan din yung ano gawin kay sino ba yung na ano natin? Na hold na ano, yung mining stock. Nakalimutan ko ng pangalan niya. Ayan. So, malay mo, di ba, mabuhay din yung stock na yun later on. So, ayan. Pero hindi ko alam kung ano yung reason bakit nag ano, si IS. Kasi 4 years ago pa lang. Compliance, annual reports, quarterly reports. Yung isa kasi si Abra pala yun, no? Abra Mining. Ay, naalala ko kasi si Abra eh. Pero Abra Mining yon. So, ang problema kay Abra, may anomaly kasi nang ginawa, di ba? Parang cyber trading yung ginawa. So, hindi natin alam kung malilip pa rin yun. May mga tatanong pa rin sa atin na ano kung nangyari. So, wala tayong magagawa doon. Antayin lang natin parang si IAS kung kailan siya magre-resume ulit. Kung meron siguro bibili sa kanya, yun. Pwede yun. Okay, so alas 12 pa lang, bloodbath na yung market natin. Ayan, si Bitcoin, mabot ng 110K. Kaya may mga nagpa-preview na naman sa atin ng crypto coins. So, tignan natin yan. Nvidia is approaching 4 trillion market cap. Grabe. So, panalo yung mga nag-invest kay Nvidia. Ayan, napakatlo sa dito last time kay Nvidia. Ayan, bumawi tayo sa iba. Manila Water,
led by Billionario Enrique Razon, has received formal notice, 10-year extension. Ayan, good para sa business. Megawide is banking on renewed momentum. Potato Corner, so kay Pizza na pala yan. So magkano siya? Mahanap nga yung franchise yan sa Pinas. Ali raises 489 million from sale of e-REITs. Keppel, Anto magbibilis. Ayan. So, check nyo lang kung meron kayong hawak. Inflation, okay din na. The block sale price was 2.9% cheaper than e-REITs previous closing price. So, merong binenta si Ali. Si Globe, na-delay kasi yung GCash. Kaya siguro hanggang ngayon mahina pa rin si Globe. Megawide expects to secure 20 billion in contracts. And then, President Ramon told reports the IPO. E-wallet, GCash, okay, 2026. So, yan yun. Pero pag napinag-usapan ulit yan, mabubuhay ulit si Globe. So, plus, led by Eusebio Tanco acknowledges the challenge posed by new competitors like Enrique Razon's Mega Fanalo. Ayan. Okay. Tingnan natin kung ano yung earnings niya for ano ba yun? Second quarter, Q2. Kung okay ba siya or hindi. Okay po. Okay po. So yun lang yung mga balita na nakita natin. So paalala ulit, yung mga gusto ng guide sa trade sa market, sali lang po kayo dito sa Patreon channel natin. Okay? So tignan natin yung galaw ni PSE. So pullback, okay lang. Nasa MA 100 naman siya. So hindi pa rin natin tatanggalin yung 6,600 at meron naman tayong namakas na tayo. Meron tayong pondo na 2 billion sa market. So 295 million ulit pero kay plus yan and meron siyang 1.13% na loss. So 6,395. Okay, so okay lang. Medyo sideways o pullback yung mga blue chips. Kala ko diretso na yung mga properties. Ayan, okay pa rin naman yung itsura ng mga indicators po natin. Okay? So dito tayo sa mga winners. So SPIN easy. Cleanos kasi ng medyo pinampato sa closing, no? O medyo may konti bago mag-close. Okay. So congrats sa mga meron. Unexpected news. So 16% up and meron siyang 5 million net foreign buy. Sino pa? Marami pa rin penny stocks na pinipitik-pitik. So web, yun nakabawi. Buti pa si web, nakabawi. 11.21%. Baka iba daw yung balita. Kasi malakas din, no? 31 million yung traded volume po natin. Robinson Land, ayan, kaya natin sinang maganda yung trend. 2.68%. Tsaka si FLI, nag-breakout din pala, 2.53% and Monde, ito yung nag-up kanina, 2.39. So losers, syempre, yung alaga natin. Naubos na yung gains natin dito in just grabe, no? 1, 2, 3, 4, 5. So, 1 week, inubos niya lahat. Ayan. So, negative 23.87%. 100% na yan sa yung mga nawala. 100% nawala sa gains natin. Ayan, no? Kasi 115. Simula doon sa peak. Ayan. So, negative 23.87%, falling knife at oversold na. Hopefully may bounce sa Bloom. Malapit na sa oversold. Negative 8.72. Tapos si Mark Ventures, walang volume. Bell, akala ko susunod si Bell kay si PG. Minus 3.75%. SMPH minus 3.68. GGS minus 2.81. Ali, hopefully pullback ka lang Ali. Minus 2.51. Pure Gold minus 2.36%. Okay? So akala ko ito magbe-breakout ngayon si Pure Gold natin. And so yun po yung ating mga trending stocks. And silip tayo sa US. Grabe yung index nila. Lakas. So S&P plus 0.83, Dow Jones plus 0.77, Nasdaq 1.02. Medyo malapit na yung pullback ng US stocks. FTSE mapula. Wala silang trade mamaya kasi sila July 4th, Independence Day po nila. So Asian markets, mix. Yan. Crypto, may konting pullback. Bitcoin, 108K. Ethereum, 2.5K. XRP, 2.
23, may mga breakdown siya o 2%, 3%. Sol, 150, Dodge minus 4%. Okay, pullback. Pero kanina umabot to ng 110K si Bitcoin po natin. Okay, so balik tayo dito sa trending stocks. Okay, so umpisa natin yung ating madugong plus. Kailan kaya bottom nito? Hirap i-bottom fish si plus natin kasi trust yung nawala dito kay plus eh. And then okay, parang ang ano niya magsasara ng si plus, di ba? So anyway, kung medyo sentiment emotional driven. Yun talaga yung maisip mo kasi grabe nga naman talaga yung yung drop nito eh. So ayun, tignan natin kung meron siyang bounce by next week pero solid pa rin yung candle eh. Pero overdue na siya sa technical bounce. Grabe yung bulls niya. Ang daming lumalabas talaga. So marami kasi naka-gain siguro dito sa kanya last time. Ang laki din ng ano niya eh. Mula dito sa sport na to eh. Nabasag pa siya. And then pumunta pa siya dito sa mas mababang support level natin. Ayan. So temporary support lang 26.85 kasi hindi natin alam kung wala pa kasi yung mga Dow-G. Tsaka wala man lang siyang green candle na lumabas. Hindi natin alam kung ano tong nakikita natin na net foreign buy na yun. Baka nag-sell siya sabagay, net foreign buy, okay. Gumamit siya ng local na broker. Nag-sell siya ng 500 billion pero bumili siya ng 200 million, di ba? So, not too sure kung ano yan. Net foreign buy. Kasi kung talagang binobomba ng foreigners, hindi babagsak ng ganito yung price action. So anyway, yun lang yung hula natin. So another bloodbath, 23.87%. So medyo overdue na sa correction or temporary bounce si plus natin. Mapalubag-loob ba? So tingnan natin by next week na lang. Ayan, support na lang, wala muna resistance. Kasi basag-basag yung yung mga previous na support level natin. Okay? So, ayan. Naging palpakan tuloy yung kay plus natin. Next. So, yun lang yun lang yung notable sa kanya. May foreign buying. Pero, syempre, yung sabi ko kanina, nung una, negative sentiment pa rin kasi uh, mainit di ba? Pinag-uusapan sa Senate, sa lahat. So, online pasugalan. Ewan ko lang kay web. Bakit nga ba siya umakyat? Okay. Next, SPNEC. So, yun na yung pinaka-catalyst backdoor listing. Meron pa pala siyang pitik nung Ayan, may pitik siya nung closing. Pero, kung titignan mo, unti-unti siyang gumalaw. So, nagpasakay pa ng 10:30. Ayan. So, buti na lang nakita natin yung volume na yan bago siya umakyat. So, parang gusto ko na rin lumabas last time dito kay lumabas pala ako ng konti dito kay SPNC. Kasi ang tagal na niya, April, May, June, di ba? July na. Saka pa lang siya nagkaroon ng isang malakas na spike. Ayan, yung last na spike natin, ito is last year pa yan pala. So March pa. So ang tagal ng niya. So yun pala, kaya pala siya si M Green, bili ng shares dito kay SPNC. Magba-backdoor listing pala siya. Okay? So broken yung resistance. Kala ko hanggang dito lang siya 1.38. Nag-steady siya na matagal sa 1.34. Pero brinig pa rin niya. So nagpunta tayo sa next level ng resistance. Okay, ito na lang lalagay ko 1.5 kasi meron naman dito last time. Ayan, may mga support siya dito last time. So, yan yung current na resistance level natin. So, historically, pumipitik talaga yung stocks pag may usapan ng backdoor listing. So, pero based dito sa nabasa natin na tweet, rather doon sa disclosure pala, hindi naman immediate. So, nagano pa siya, may mga preparatory. Ang aga ng announcement ni, di ba, ni M. Green natin. Pero, so matotal siguro, ganun din naman, papasok siya through backdoor listing nga kay SPNEC natin. So, tignan lang natin by next week kung may follow-up pa. Medyo bias yung ko sa kanya kasi may hawak din tayo na SPNEC. Ayan. So anyway, tingin na lang ako sa volume malakas and kahit pa paano may net foreign buy. Ayan. Cross fingers na lang kung may additional na malaking tore pa si SPNEC. Kasi kung titignan mo naman, kaya siguro hindi rin siya pumipitik last time yung mga earnings niya. Medyo pangit siya. Annual losses pa siya. Negative 119% and then negative 107.
Pero dahil matagal nga siya hindi napansin, tinulak na itulak siya. Pero malaki din yung volume niya, 209 eh. So puwersa din kahit paano yung pagtaas ni SPNEC. Okay po. So yun lang. And then next yung kapatid ni Plus, si Bloom. Oh, tignan natin kung malaki yung epekto ng Pero kung tutuusin, kay Bloom, kung lang, earnings ang usapan. Actually, maganda yung earnings niya ng Q1, di ba? Dahil doon sa pangalawang casino na tinayo niya. So, additional lang tong si Mega Fanalo. Pero anyway, kasama kasi sa sentiment. Kaya tignan natin. Ilalagay ko muna yung support niya dito sa 3.9 o 4 pesos. Pwede rin. And in-expect ko magkakaroon na siya ng oversold condition bago siguro mag-bounce kasi doon din naman papunta yung yung direction ng price action natin sa kanya. Pero kumpara kay Plus, si Plus kasi bumagsak na ng 53% dati siya in just 2 weeks time. Si Bloom naman, ang drop niya lang is more than 10% din to eh. Malaki din pala. Malit lang yung drawing natin. Malaki din pala. 30% din pala from previous peak si Bloom. Ayan, na-hype din to dahil doon sa online gaming tapos biglang mainit kay Senator Gatchalian. Malaki din pala yung drop niya. 30%. Okay. So anyway, antay-antay na lang ulit sa bounce. Na-expect ko kasi bearish pa yung sentiment. So baka mag-oversold ng konti bago siya magkaroon ng technical bounce. So negative 8.72% and meron siyang 30 million net foreign buy. Next, web. Okay. Ano ba meron sa web? Bakit ikaw yung kakaiba? Ayan. So, yung business niya is okay na. Ano ba earnings nito? Kahit din eh. Kahit din pala yung earnings nito. Anyway, speculations lang. May news daw na parating. Tingnan natin by next week. Wala din ako alam kung ano news meron siya. Pero, so siya yung pinakamapalad sa mga e-games kasi nakabalik yung price action niya. Okay? So 11.21% up and meron siyang 8.95% ng gain. Okay? So anyway, uptrend di uptrend yung price action natin sa kanya. Ayan. Bullish kumbaga si Web. Next, Robinson Land. So matagal na natin sinisipat-sipat to and nabayaran na tayo sa dividendo. Nakuha niyo na ba? 6% na dividend. So, maganda yung galaw niya. Hindi siya masyadong pansinin. Kasi nung gumagalaw yung mga properties, nakatingin tayo kay SMPH, kay Meg, di ba? Na pumitik si Meg. And then si Ali. Ito kasi wala na sa blue chip. So, hindi natin masyadong napag-uusapan. So, pabalik siya and hopefully tignan natin kung abot siya dito sa 15.4. Pa-overbought na rin kasi yung price action ni Robinson. May history siya pag overbought, nagpo-pullback. Earning-wise, nag-drop siya ng 8% no first quarter. Pero yung annual earnings niya last year is okay naman siya. Maganda yung binigay niya na dividendo. Pwede siguro to trend chart. May nakita ko na pattern sa kanya. So, clone natin to. O parang nasa peak na pala. Yan o. Malapit na. So, ang pinapakita niya na resistance is around dito. Meron ba? To, meron siguro to. To. Yan yung reference niya. So, 15 pesos. Kasi malapit na rin yung pagka-overbought niya. Hopefully, meron pa. Igagalaw si Robinson Land. Ganda na ito kasi namigay ng, ng dividends. Parang A-REITs lang, no? Sabagay si A-REITs every quarter kasi yung dividends. Okay. RCR. Kung alam ko, umakyat si RCR. Ayan, no? Overbought na nga pala si Ganda rin ng galaw niya, no? Hindi rin natin napapansin to. Reach naman yung panalo sa market natin, 12%. RLC. So, ito is halos 12%. Parehas pala sila. Pero simula na magkaroon siya ng reversal is 20% na rin yung binalik ni Robinson. Okay? So, 7 million net foreign buy and 2.68%. Next. Lastly, Double Dragon. So kung pansin nyo, medyo mahina din yung price action ni Double Dragon. So humihina rin yung kanyang momentum. Profit taking na yata siya eh. So in-expect ko
Kasi parang bearish pa rin yung candle niya is maghanap siya ng support around 11.6. Ano pa nasa downtrend pa siya eh. So, negative 3% and negative 1.52 million net foreign sales. So, may konting bearish sign. Lumusot na sa RSI 50 and parehas MACD at saka RSI is pababa. Price action. Yung galawan natin. Okay, so yun lang. Okay, dami na wala sa gains natin kay Plus. So, ganun talaga pag hindi ka nag-cut gain at saka nag-take profits, nag-diamond hands ka. So, kasama lahat yung mga pullbacks na yan. Okay po, so yun lang muna yung ating review. So, enjoy na lang natin yung weekends. Another battle next week. So, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabig Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, wait mo yung vlog natin. Facebook account, Facebook page. Yan, check mo na lang. Budigitik at Twitter and then Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo next week.